Kumusta kayo dyan? Si Vino ito, isang teacher at isang engineer. At sa video na to, ang tatalakayin ko naman ay itong username enumeration via different responses. So dito sa video na to, ang gagawin po natin ay kailangan po nating malaman yung username at password ng isang website using user enumeration and password through brute force attacks. So, ibig sabihin po niyan, paulit-ulit po tayo magta-trial and error ng mga common na username na ginagamit at password. At mamaya po, medyo magdadagdag po tayo kung bakit nangyayari siya at paano siya ma-prevent. Okay, so ito na po, nakabukas na po tayo ng website. So, kunyari ito po yung blog site or website na hahanapan natin ng vulnerability pagdating sa username at password. So, base dito, ang goal natin ay mag-iisa-isa. At meron pong mga candidate list ng username at password. So, binuksan din po natin yan. Ito yung mga candidate list. Ibig sabihin po, ito yung mga common na ginagamit na mga username password. Ang tawag po dito ay tawag doon, payload. Ito yung magiging payload natin ng mga usernames. So, isa dito ang talagang na ginamit na username dyan. So, pwede natin siyang gawin na iisa-isahin po natin siya. For example po, pupunta po tayo dito sa My Account. At itatype po natin dito isa-isa itong mga password, itong mga username na to. For example, Carlos. Kunin natin si Carlos. Tatype natin dyan ay Carlos. Ngayon, meron din pong password. May password list din po. Ito naman yung mga common na password. So, iisa-isain din po natin yan. So, kunyari, kuha tayo ng isang password dyan. At ilalagay natin dito. Then, ilagin natin. Ngayon, lumabas yung invalid username. Diba po? So, ang medyo nakakapatagal, kasi iisa-isain talagang itatype. Kung marami tayong list of payloads na assumption o mga possible na username, ang dami po niyan. Kasi brute force attack nga po ito. So, ang pinaka-the best para mag-enumerate ay gumamit tayo ng BORP. So, ito yung BORP. Naka-enable na po siya at naka-proxy na. So, lumabas na po yung history nung ginawa natin kanina. Ayan. Ito yung kaninang trinay natin. So, makikita po natin nandito na yung username si Carlos at ito yung password na trinay natin. Pero invalid username. Okay? So, etong history na to, kukunin natin siya at ilalagay natin siya dun sa tinatawag na repeater. Repeater, right click lang po yan right click, tapos repeater. Kita nyo, nag-highlight dito, ibig sabihin nalipat na siya. Okay. So, pwede natin dito gamitin ito. Isa-isay natin, papalit-palitan lang natin to. Okay? So, ang isa pa pong paraan ay gamitin naman natin si intruder. So, sa intruder, dito pwede natin isa-isa na automated na talaga yung username at password. So, paano ba siya ginagawa? So, ilalagay natin dito muna. Isahin muna natin kasi, di ba, invalid username. So, dapat malaman natin kung anong username nun. So, lalagay natin ng position si username. So, lagay natin is Carlos, then, ganyan. Okay? So, paano na natin iisa-isahin siya? Kukopihin po natin yung lahat ng mga username dito. So, highlight lang natin. Copy. Then, pipaste natin doon
sa payload. Ito. Ayan, nandyan na siya. So, nasa 101 yung count ng payload na isa-isa natin. Siyempre, tanggalin na natin si Carlos. Okay. So, maraming klase ng attack. Pwedeng sniper, battering, pitchfork. Pwede natin pag-combine na yung username at password. Pero sa ngayon, username muna yung gagamitin natin. Dapat lumabas doon na valid yung user pero yung password yung mali. So, pag ini-start attack natin yan, iisa-isa niya na yung username. So, ang titingnan po natin dyan, itong length. Dapat magbago yan. Kasi pag nagbago yan, ibig sabihin, nagbago yung response. Kasi ito, tulad nito, 3248, kung titingnan natin yung response niyan, invalid username. Ayan. Kapag ito naging okay o naging valid yung username pero mali yung password, magbabago yung length. Possible na magbago. Okay, possible. So, antay natin nasa 1/4 pa lang. Pero pwede na natin isa-isa tingnan kung may changes ba dito sa nangyari bang changes dito sa length. Ang iba naman, tinitingnan yung response receive. Itong status. Pero para-pares kasing 200, ibig sabihin good naman yung response or yung status. Yun nga lang, magkaiba. Dapat dito sa length yun magkakaiba. So, aantayin natin na lumabas yung magbago yung length. Isipin nyo kung iisa-isahin natin yung 100, aabutin tayo ng siyam-siyam dyan. Paano pa kaya kung umabot pa yan ng mga nasa 1,000? Kasi merong nakukuhang nasa 1,000 yung payload. Diba? Ang dami nun, isa-isa. Nakakapagod yun. So, ito yung maganda dito sa free pa to yung sa Borp kasi ano pa to kahit may bayad to pero yung free yung ginamit natin, freemium, nagagamit pa rin itong attack na to, yung automated yan. So, wala pa siyang nakikitang tumutugma sa username. Nasa 74 na. 74 try na. '77, 78. Mas mabilis yung response niyan, syempre, kaysa doon sa copy-paste ka. Di ang tagal nun. Yung ibang attack naman is, ano naman yon, pwedeng combine, talagang hahayaan mo na siyang combination ng mga username password. Pwedeng gamitin yon kapag yung username, ang lumalabas is invalid username and password. Kaso doon nakalagay invalid username. So, pwede nating ma-identify ano yung username. Okay, wala pa. Saan kaya siya? Anong user kaya yon? Anong pangalan kaya ng username? Okay, meron pala akong na-omit, no? Kanina pa tayo tingin ng tingin dito. So, meron ditong isang nagbago yung length.
Ayan, ito 348348. So ito na lang gawin natin, yung length na lang na baguhin natin. Ayan. Length, tapos pindutin natin to isa pang length. Ayun. So siya lang yung may pinakakaiba kasi yung karamihan or lahat 3248 yung length maliban dito kay add server na ika-request na 36. So ibig sabihin baka ito, tingnan natin yung response nito. Incorrect password. O di ba? So siya nga. So add server, pwede nating i-try na ito. Try nga natin i-manual. So add server. Then blank lang natin 'yan kahit ano. Incorrect password. So tama yung password. So punta na tayo dun sa password. Password naman yung kunin natin, hanapin natin. So meron na tayong username, si password naman. Copy natin to. Copy. Then punta ulit tayo kay intruder. So add server. Save na natin 'yan. Kahit hindi na. Keep in memory na lang. Then to palitan na natin to ng add server. Tapos ito gawin natin clear. Paste natin yung mga password. Ayan. So add server, then andito na yung lahat ng mga password. Start attack na natin. So kung titingnan natin dito ang response niya, yan iniisa-isa niya na yung password. Incorrect password. So 3250. Mag-aantay naman tayo ng changes ng ng length. Parehas nung kanina. Oops, merong biglang nagbago. 190 kay Michael. Michael yung password. 3250 Michael. Then tuloy-tuloy na siya. At ang response niya ay found. Ganyan lang. So Michael. Stop na natin to. Ay hayaan lang natin. So add server. Try na natin. Add server tapos Michael. Then login. Ayun. 'Di ba nakapasok na tayo? So ano pa ba yung kailangan gawin natin? To solve the invalid user and brute force this user and password, then access their account page. Ayan na-access na natin yung account page. So solve na siya. So isipin natin kung napakarami niyang stop na natin to kasi nakita na natin yung username password. Sabihin na natin na sa libo yung username password na i-attempt natin, di maabutan tayo ng napakatagal. No? So ito guys ay gumagamit ng tinatawag na brute force attack. Ibig sabihin paulit-ulit, persahan. Ang problema kasi minsan sa mga gumagawa ng username password ay napaka-predictable. Sinasabi nga dito is predictable username and password. Kaya dapat gumamit po tayo ng mga mahirap i-predict na username and password. Maliban dyan, kailangan din magkaroon ng protection yung pag-a-attempt. So for example, after 3 attempts sa username and password, kailangan mag-wait siya yung server ng ilang minutes para mag-re-attempt ulit. 'Di ba? Merong mga ganyan. Or kapag nagkaroon ng username, nakuha yung username at maraming beses nag-attempt, pwedeng mag-email na merong nag-a-attempt doon sa username na yon. So yun ang isa sa mga pwedeng gawing protection sa mga website na ginagawa nito. Okay.
Sana meron po kayong natutunan sa bagong video na to. Huwag nyo pong kalimutan mag-like kung nagustuhan nyo po ito, mag-subscribe para tuloy-tuloy po tayo sa ating mga videos, demo at tutorial. Salamat po!